Medyo malapit na. May hinahanap akong parang beat na hard. Alright. Okay. Ito nakikita yung timeline ko dito ako nag-edit ng daily vlog. Preset na yan. Everyday. Latag ako. Cut. Then fix. So ngayon. Sa kasalukuyan, kamusta kayo Martians? Welcome back to the 365. Okay, so may gusto kong gawin today. Bukod sa ang dami ko naka-layout na content for this month, bakit ba ako nakaganto? I-connect natin to, wait lang. Para naman medyo makatikim tayo ng malinaw-linaw na audio. Pero alam nyo Martians, na-realize ko ngayon pa lang, no? Watching the vlog dito sa monitor ko kung saan ako nag-edit. Honestly, hindi ako masaya sa quality. Hindi ako may nakikita akong grain sometimes, ganun. Wait lang. So yun nga, nakalimutan ko na yung sinasabi ko. May gusto akong gawin today specifically. Well, kasi, you know, I've been playing around with, well, not really playing around. I've been working my ass off when it comes to actually editing in general sa mga ginagawa kong projects. But today, iniisip ko lang naman, what if isama ko kayo sa process ng paggawa ng isang B-roll sequence na nire-reserva kong alam niyo yun, hindi kasi naman hindi ko laging pinupuwersa, alam niyo yun, kasi iniingatan ko yung part na baka ma-burn out ako or alam mo yun, mapiga ako masyado yung utak ko. Pero this is something that we can watch together, we can do together. Ito yung editing workflow na masasabi ko lang na super duper important when it comes to actually finding or doing or editing the best B-roll sequence you can do. And ang ginawa ko dito is nireserba ko tong B-roll sequence na gagawin natin na to nung nag-shoot ako para kay Mark Heras at para kay Kalapag Moto. So I think ito yung surprise output ko para kay client, pero isasama ko kayo sa process. Mag-i-edit tayo ngayon. Yun yung gagawin natin. So kung ako sa inyo, kung chillings ka lang, sit back, relax. And yeah, this is what we're gonna do. We're gonna be doing this B-roll sequence out of nothing. Marami akong shoot na footage na alam mo nakaabang lahat ng transitions, nakaabang lahat. So basically, yeah, right now we're gonna do our best to actually do this sequence. This is a B-roll sequence. Dati kasi 'di ba nauso yung Daniel Schaffer sequence. Well, dito sa channel na to, malalaman niyo yung isa sa mga iniidolo ko ngayon, yung mga praise and bold kay Danny Giverts. Giverts? Teka nga, Danny Giverts. Pagdating sa filmmaking, ang idol ko si Danny Giverts. Pero pagdating sa mga B-roll sequence ngayon, ang idol ko si Gaku Lang. Ata pangalan niya. Oo nga, Gaku Lange. Yun yung name niya. Sobrang lupit niyang gumawa ng B-roll sequence. And sa kanya ko na-discover yung RSMB or yung tinatawag nating Real Smart Motion Blur. Let's try and dominate the B-roll sequence today. Let's go. So, nandito tayo sa Epidemic Sound. Ito yung una kong spot para maghanap ng music. So, ito guys, ano lang to may sinut na ako na footage. Actually, colored na ata yung footage. Tapos, ang plano is, lalatag muna natin yung music, sound effects. Gagawa tayo ng malupit na mix. And then, ang iniisip ko, yeah, we could play it back. Panoorin nyo, and then we can watch it. Ang iniisip ko ngayon, first step, music. Ito yung tinatawag nating Gaku-inspired na B-roll. So, first things first, music. Maraming options. Pwede tayo mag-Epidemic Sound. Siyempre, hindi yun ang hinahanap natin. Ang hinahanap natin, hip-hop music. Tapos, imimix natin siya sa mismong app natin na gamit or saan tayo nag-edit, which is dito sa Premiere Pro. Ito nakikita yung timeline ko dito ako nag-edit ng daily vlog. Preset na yan, everyday. Latag ako, cut, then effects. So ngayon, we're gonna turn it up a notch. Dito pala yung anxiety inhaler ko. Let's do this. So, yeah. Bukas kasi, honestly, may shoot ako. So, I want you guys na malaman na medyo advance lang tayo. Na slight lang naman sa daily vlogs. But, yeah. Ano ba yung theme song ni Mark Heras? Dapat something na hip-hop eh. Okay, let's do this. Try nga natin, Kendrick Lamar.
Ito guys, optional to Pwede kayong humanap ng mga similar songs sa mga songs na gusto nyo. And then, ano nyo lang siya, lagyan nyo siya ng word na type beat sa dulo. Ba, ito, Kendrick Lamar type beat. Since ayaw mo makopyright, di ba? Ito yung pinaka-frustrating part sa umpisa ng mga bagay na ginagawa natin. Music. Yun yung bumubuo sa B-roll sequence natin. Sa lahat ng ginagawa natin, whether medyo malapit na may hinahanap akong parang beat na hard. Alright. Okay. Pwede. We can work with this. So, next step, pupunta tayo sa YouTube to MP3 dahil ganito ako mag-download ng dati kasi may YouTube downloader pa pero ngayon ganito ako mag-download ng ganito ako mag-download. Grabe, this is new for me. Sasama ko kayo sa editing kasi well, ipopost ko naman to sa IG and whatnot and TikTok, diba? So, i-remix natin siya. Hanap pa tayo ng isa pang track. Kala mo kakanta Hanap pa tayo, wait lang. Ay, gusto ko yun, yung parang pupunta ako ngayon. Pag may narinig akong ganun, tulad nito, may narinig kayong parang ayan. You know, chimes. Hanap tayo ng chimes or ng triangle. Meron akong subscription sa Envato Elements. Efficient din siya, especially for work. Kaya highly recommended ko kung this is not a paid advertisement, by the way. Kung meron kayong extra budget for a project, lagi kayong maglalaan ng funds para makakuha kayo ng mga subscriptions. Like just for a month. Like Envato Elements, Adobe Stock, marami yan. May Artlist. Ako plano ko na this time kumuha ng Artlist. Kasi I've been using Epidemic Sound for so long that parang ewan ko, kailangan ko ng new taste, ng something new sa channel ko na I think music is a really big contributor. Yun nga lang, pag tinitignan nyo yung plans right now, I mean, come on, right? Ang laki. Set ko kaya muna sa 1080p yung recording. Hindi ko kasi alam kung HD ba to or what. Baka mamaya kinakain na yung memory ko Wait lang guys AI Artlist Max, $39 per month. Build annually. Aray ko! Diba? Diyos mio. Pwede bang monthly na lang? Wala man lang kasi monthly. Well, ako kung tato na yung gusto ko. Ito, nito. Music, stem, sound effects, extensions for Premiere Pro. For personal use, Pro. Artlist Pro. For client work and commercial use. Oh, talaga? $24 per month lang. $299 build annually. Pero kasi, I could pay for it now. But, annual na naman. Wala ba kayong monthly? Diba? $9 starting at $9. Music and SFX for personal use. Ayun, pwede siya monthly. Pero, ilang social media ang pwede? Monetizing one channel per social platform. So, yun nga lang, hindi ko siya magagamit for client work. Okay lang naman din, kasi personal naman natin for the daily vlog naman to. So, doon tayo sa type beat para hindi kayo masyado ma-pressure. Baka kasi mabigla kayo pag well, malalaman nyo. Honestly, pinanghihinaan ako ng loob ngayon. Kasi, well, bakit ba ako pinanghihinaan ng loob ngayon? Kasi, hindi siguro divided kasi attention ko. I'm at the part where I'm doing this, the vlog, and I'm editing something. It's something na hindi ko basta-basta pwede pagsabayin, but I'll do it anyways. Anyways, itong video na to, itong ginagawa nating personal workflow, ito para sa mga baguhan to. Hindi to para sa mga pros. Dahil yung mga pros, well, for sure, ma-judge ka kung anong ginagawa at may mga ibibigay na advice na alam mo naman, pero alam mo yun. Ito na, nalatag na natin yung track. Okay, so ito na yung medyo tricky part. Nalatag na natin yung track. Tapos sipili tayo ng sound design. Meron akong bago dito na siguro for your own sake din, guys, no? Para din dahil mahal ko kayong Martians. Siyempre mag-e-effort ako para sa inyo. Gagawin ko kayo meron ako ditong hinanda na SFX folder para sa inyo.
Syempre, available na yun na matadownload nyo for free. Dun lang sa... Matadownload nyo siya for free sa Google Drive link na nasa baba. Libre lang yan. New SFX. May ginawa akong new SFX folder dito para sa inyo. So, all of y'all can actually use this, do this. Yan, marami yan. May mga booms. Kailangan natin ng reload sound effect para hindi lahat tumatagal. Para, ano lang naman din kasi ito eh. If you really want to know the knowledge, you have to stay. Riser. Kunti pa siguro. Almost there. We're there. We're mixing. Okay. Meron ako dito ring sound effects. Ito yung pinaka-safest. Well, hindi naman, wait nga. Pinaka-okay na process when it comes to making a cinematic sequence, whether it's for clothing. Well, kasi ito, ang focus ito clothing, so medyo fashioning atake. And street style level para sa akin. Kasi nga, ewan ko, idol natin si Gaku. Pwede. Yeah, I think we could do with just one track. 20 seconds. Nothing too long, nothing too much. Let's try it out. Mag-aatag pa ako ng whoosh. Wait lang, palit tayo battery. So we're back. I think I'm still trying to figure out if 20 seconds is okay or 30 seconds is good. Whoog. Sobrang rare na mag-share ako ng editing workflow. Alam niyo kung bakit? Kasi business ko to eh. Honestly. So, in the most cases, dapat hindi mo basta-basta nire-reveal. But for the sake of teaching the beginners on how to actually do it, we're sharing it. Nothing too much. Huwag natin masyado tagalin yung sequence siguro. Ayoko din masyadong matagal na sequence. Parang, for ADHD style content eh. Ang pinakamagandang whoosh ito. Anong whoosh na mabilis eh? Syempre, Epidemic Sound when it comes to sound design. Tap. Ano ko talaga kung mag-work tong content na tinaray ko na to. Pero let me know down below if what do you guys think, sa mga bagong Martians at sa mga beginners. Oh, okay. Almost there. Not bad. We're doing good. Alam niyo, hinahanap ko kung nasan yung folder ng sound design. Light leaks are so old, honestly. Wait lang. Light leaks are so old, guys, para sa akin. I mean, you can use them, but using them for work is probably sometimes It's not always applicable. It doesn't really bring out
too much. It's good, but not always. It's always important din na humanap tayo ng ibang style. Like, learn a new style, learn something new. We're building up to this. We're building up the track, and then latag natin yung visuals. I think that's good. That's good. I think we could work with this one. Let's try. Pwede naman tayo mag-add-on, but important thing is meron na tayo. So we're gonna be doing. Ito tayo by beat tayo ngayon. Ang gagawin ko naman next is magma-mark ako sa timeline ng mga pacing. 1, 2, 1. Kailangan. Okay. Ewan ko kung tutugma yung pag bilang-bilang ko pa kanina, tas hindi naman pala tutugma. Ay nako, talaga naman. Hindi pala 300, 150. Okay, so para fair, nag-switch ako ng quality pababa, 2.7K. Para ma-record ko tong ginagawa natin maigi. So far, I'm kind of struggling kasi I don't know, this was uncalled for, but yeah, eto, we're doing our best to actually do this sequence na para ma-pinpoint natin maigi tong sequence na to. Kailangan natin ma-justify na gusto natin magawa yung peg na gusto nating peg. But the best thing to do as well when it comes to planning B-roll sequences is to actually plan the B-roll sequence. So, yeah. Ito ako ngayon. Nagpa-plan. B-roll sequence. Yan. Tignan natin kung mag-work tong pinaggagawa natin. Yan. Tignan natin kung mag-work. Yeah, i-realign ko lahat ng sound design, sound effects. Tapos, ayun. Ito yung may magic dito eh. Ang magic lang naman dito ay, ewan ko kung mag-work ka, yung magic na iniisip ko. Kasi kung titignan nyo, the transitions are really hard. Diba? Ang harsh niya, parang ang hard masyado, parang, ano to? Parang ganun eh. Pero, dahil sa Real Smart Motion Blur, it's all gonna look good. Pretty dang good. I'm telling all of y'all. Render muna natin yung part na yan. Pag ito naging smooth, bam, it's worth it ang binili kong RSMB, honestly. Grabe yung naliligo sa CR. Ang tagal. Parang 1 taon na yata siyang naliligo sa CR. Kasi simula na sinimulan ko edit, nasa CR na ngayon, hindi pa rin tapos. You know? Woo! Okay. Hey! Okay, okay. Kinda worked. It kinda did. Pwede, guys. Pwede. Pwede na ready. Alright. We could work with it. Talaga, guys. Yun yung sinasabi ko sa inyo. Mukhang tanga kapag walang RSMB. Honestly, it's pure ass. Well, pwede nyo rin kasi gawin siya sa pwede ko pa tong pagandahin, daling ko pa sa After Effects. Usually naman yung mga ganong pinapakita ko like yung RSMB nga na plugin. After Effects siya pwedeng gawin for free. Kasi lalagyan mo na ng Smart Motion Blur or ng Motion Blur. But you know, mas maganda pa rin pag ginawa sa Premiere. Nandun na lahat sana. It kind of works like a Final Cut thing. Or like an DaVinci Resolve style thing. Marami tayong pwedeng gawin. Pwede pa natin to i-rotoscope actually. I-roto pa natin siya. Wala man akong originality sa ginagawa ko. Kasi there's no such thing naman as originality nowadays. It just so happens na
Kailangan mo ng abilities kung paano magagawa rin yung ginagawa ng iniidolo mo. Bakit ko sinasabi yun? Yun ang lagi nyong iisipin. Huwag kayong matakot kung gusto nyong gumaya or kung gusto nyong mag-try ng peg ng kung sino man. Kasi nga, there's no such thing as originality. Really. Hindi nyo naman ikaw mamatay yun pag wala lang. Hindi naman kayo mamatay pag naging original kayo. I mean, hindi naman kayo makukulong or what. Basta huwag nyo lang gagayahin exactly na parang talagang kinopya nyo na pati yung lahat as in kinopya nyo. Siyempre, pwede nyo kopyahin pero i-apply nyo pa rin sa ibang bagay. Yan lang yung sinasabi ko. Buti na lang gumagana yung Real Smart Motion Blur. Sa totoo lang, gumagana siya. It works flawlessly and I am impressed. Ito lang ang curious ako. Teka, tingnan natin kung mag-work. Kasi so far nagawa ko na siya. Super duper simple lang nung sequence, honestly. Nothing too flashy. Kasi may plano pa akong ulitin tong sequence na to. Hindi ko siya nagawa exactly kay Mark Heras. Pero kung magkaroon man ako ng opportunity this week na mag-shoot ng street style B-roll, depende sa ganap ko, gagawa ko ng mas matinong editing video para sa inyo. Ito medyo mukhang mag-work to. That works. Yan natin. So far smooth naman eh. Ano lang, siguro hindi ko lang mahanap yung perfect swoosh. Hinahanap ko yung perfect swoosh, guys, sa totoo lang. Yo, testing. Yeah, hinahanap ko talaga. And yeah, we really have to do something about this. So far, not bad. Not too good, not too bad. But ito maganda dapat siguro ito. Patungan natin ng mabilis na color grade. Mabilis ang color grading. Hindi naman ako masyado in-depth when it comes to color grading, guys. Kasi, ano na ako, kumbaga ready-made ako. Walang masama akong gumagamit ng LUTs or ng LUTs, kung paano nyo man i-describe. Pero, it makes mas nagpo-focus ako sa kung ano yung goal ng video. Basta yung kulay, maitawid ko, maganda sa mata, I'm done. Dami pa natin pwede gawin dito. Pwede pa natin to i-After Effects. Pwede pa tayo mag-transition style na ang gamit natin is rotoscoping. But right now, we're taking it a little bit slow para sa inyo. Para lang medyo understandable pa siya, para doable pa siya. Mag-i-scale up tayo from time to time. Depende kung matripan nyo tong ginawa kong video na to. Depende kung matripan nyo tong style ng video na ginawa ko today. Like super simple editing tutorial na may onti lang naman. Onting komplikado lang. Pwede nyo ilagay yung motion blur. Ang key din, tandaan nyo, ang key din sa magandang speed ramp, if hindi kayo familiar or if familiar na kayo sa speed ramping, ang key para magkaroon para smooth sa mata yung speed ramp is motion blur. Pwede nyo siya ilagay through After Effects. Pag nag-After Effects ka, maglagay ka ng pixel motion blur. Pwede ko rin naman siya ipakita sa inyo in a bit, but ito kasi nalatag ko na nakapag real smart motion blur na ako, so everything is drop and go. But we're gonna be doing a different sequence once siguro na ma-establish natin yung kung meron akong pitik this week na involving clothing. Gagawa ko ng sequence para sa inyo, Gaku style. Ito, ligaw na Marco Mars style to. Pero acceptable pa rin naman siya in the eye. It's acceptable, yeah. Nothing too much, nothing too fancy. Dami pa natin pwede gawin dito eh. Ito, may plano ako dito. Yeah, ano ko to? Nest natin. Tapos open with replace with After Effects composition. So, ayan na. Magbubukas na tayo ng After Effects. So, ito ang After Effects 2025. Magbubukas tayo ng rotoscoping. Ang gagawa ko lang dyan, pre-compose. Okay. Tapos punta tayo dito sa may rotoscope. Tapos double click. Tapos i-highlight mo na si Mark Heras. Highlight mo lang siya. Yun lang naman siya eh. Diba? Pang. Hayaan mo siya mag-render. Ayun lang. Control Z kapag medyo may mali, diba?
I think it's good. Yun nga lang, sa rotoscoping, as much as you can, dapat malinis yung background para hindi mahirapan si Roto na mag-cut out ng subject. Kaya as much as possible, aim for the sky, aim for a clear backdrop, or alam mo yun, kasi that way talagang mapupursigin nyo yung dapat yung, ayan, tulad nito, tingnan natin kung malinis yung kuha nito. Ayan, medyo malinis naman siya. May onting artifacts lang. Ayun, tulad niyan dito sa may side. Yan, pwede na siguro yan. Tapos hayaan nyo lang siya. Ito yung sinasabi ko, i-render, hayaan nyo mag-render. Ayun, tulad niyan. May isang part dun. Per frame to minsan eh. Dati, manual to. As in, pencil tool to dati. Tapos per frame mo siya iti-trace. Tapos talagang iti-trace mo talaga. Ngayon, dahil may rotoscoping na, ang saya ng buhay, medyo mas level up tayo ng slide sa mga gawain natin. Kailangan mo lang maging sharp. So far, hindi naman naputol si Mark Hera, so we're good. So, next up, ang gagawin natin dito. Pagagalawin natin ngayon si Mark Heras. Punta tayo sa transform. Tapos punta ka sa position. Ang alam ko position eh. Balik ka dito sa composition na to. Tapos, punta ka sa transform. Tama ba? Scale. Position. Yun, tama. Pwede tayo dito sa position. Keyframe natin yan. Galing siya sa baba. O gusto nyo galing siya sa taas. Pwede. Drag natin dito. Tapos galing siya sa... Pwede rin tayo mag-scale. Pero ba't di gumagana man? Well, since na roto naman na natin, pwede natin siyang galawin sa Premiere. I think sa Premiere na natin gawin. Sagyan natin ng... alam ko pwede to transform effect. Transform. Magyan natin dito. Cut natin yan. Yan. So, from transform, lagyan natin ulit ng shutter angle. And then, position, scale. Pwede naman tayo din yan, pwede itong ganito. Not bad. Can work with it. Hanap tayo sa Envato naghahanap pa ng sapatos. Click. Switch. Try natin switch. Yan, so na-download na natin yung dalawang sound effects na dinownload natin natin kung mag-work. Pwede. Yung nga lang din minsan wag tayo masyadong OA sa sound design. Kaya lang, try natin ito i-render. Pwede rin natin ito lagyan ng dip to white para hindi masyadong maano sa mata. Dip to white, the secret, the secret is dip to white, bre. Pwede. Marami tayong pwedeng gawin dito. Bukod sa dip to white. I mean, I just chose na parang medyo madali. Not bad. Grabe oh. Kala mo Marco Mars eh. Hindi, joke lang. Kuya ni Marco Mars yan. Nawawalang kuya. Okay. Kasi gusto natin ilaw yung mata eh. Ito yung kaya ako inedit to ng ganito. Kasi honestly, nung time na ginagawa ko to, hindi ko siya rush kasi. But if you have the sweet time na mag-edit, sure ball, mas maganda yung magagawa. Kaya siguro yung iba ang OA magbigay ng output. Sobrang tagal. Pero kasi ako hindi nga ako matagal magbigay ng output. I give the output to the client. Okay, so ito nga na-rotoscope na natin yung dapat nating maroto. Ang next step ko ay gusto ko sana mag-glow yung mata. So niligyan ko yung mata since naroto ko yung mata, ito siya. Yan, di ba? Naroto ko yung mata. Ang next step ko ay lalagyan ko siya ng Gaussian blur para mukha siyang nag-glow. O, diba? Babaan pa natin ako. Siguro sobra lang.
practical na part sa rotoscoping. Hindi pa ganun ka. Siguro someday, 5-10 years from now, sobrang dali na lang mag-cut ng subject sa background as in. Regardless of anong klaseng terrain yung nasa backdrop niya. At talagang, for sure, almost done naman na tayo, I think. We're trying to mix things up. Yeah, workable. Grabe, no? Yun, this is sabi ko sa inyo, itong part lang na to, sobrang tagal. Ay, render na naman. Rendering and ivory. Kung nakarating kayo sa part ng video na to, guys, I'm sending you nothing but blessing and abundance. This is really, 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 really different this time. Like, para smooth yung playback. Para smooth yung playback. I'm just, right now, we're rummaging through battery ng Action 5. And na-consume ko na pangalawang battery na to and lobat na siya. I don't know how long this video will be, but I will do my best to trim it down as much as I can. Okay, so we're back. Hindi ko lang alam kung nag-work yung naisip ko, but we can disregard it anyways. But, yeah. We're still rendering at the moment. Kaya, ewan ko kung nag-work because I'm trying out, ang concept kasi is parang you should try out a lot of different editing styles sa isang frame. Rendering and ivory. Sobrang simple lang nitong sequence na to. Wala nga ka-effort eh. Ano lang, parang naglaro-laro lang ako. Pero ito yung mga pwede nyong gawin kapag nag-edit kayo. At ito yung pwede nyong laging tandaan kapag nag-edit kayo. So always go for the extra mile para may extra rice at para may extra bayad. Yun lang ang masabi ko. Kailangan ko talaga magkape, tubig lang to. Woo! Okay, so Martians, eto na nga, tapos na tayo sa B-roll sequence na ginawa natin. This is the final result. Mom, I'm coming home. Woo! Okay, so medyo nahirapan tayo dito sa ginawa nating B-roll sequence na to, pero kasi hindi ko to pinlano. Okay, first lesson about making a B-roll sequence. The best B-roll sequences are actually planned. And that's 100% true because I did way back then nung siguro one of the greatest B-roll sequences I've planned na nagawa ko na proud ako is yung lasagna handheld B-roll video ko. Pancit Canton commercial video na ginawa ko rin, planado rin yun. Ito, it was out of the blue. Dahil nung nag-shoot kami nito, reasons, hindi ka kasi magaling mag-edit. Hindi, pero babawi ako sa inyo. Well, actually, itong style na ginawa natin, itong pinakita natin is just for beginners. It's not for pros, honestly. But I hope you guys picked up a few things in mind. If you have a question, comment down below. Sagutin natin yung susunod na video. And gagawa ulit ako ng isa pang sequence na itatry ko i-explain sa inyo because medyo na-miss ko yung mga B-roll breakdowns. But this time kasi, sinama ko kayo sa editing workflow and nakagawa tayo ng at least, I think 15 seconds na sequence. It's really, really complicated when it comes to shooting B-roll sequences like this. So, I think, yeah. Mahirap. But, it works. So, pagkatapos, that is it for this vlog. Make sure to like and subscribe para may good vibes. I'm sending you guys nothing but blessing and abundance. Kita-kits tayo sa susunod na vlog. Ang sakit na ng kamay ko pala. Sumasakit din pala kamay ko pa nag-edit. Ngayon lang nangyari to. But, yeah. I'll see you guys on the next video. Peace!